nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto nga, mas mainam ating makausap. Isa dun sa tumatakbong mayor. Dyan sa lungsod po ng Maynila. Nasa linya natin si Congressman Sam Bersosa. Mayor Sam, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rex. Opo, at yung nakarating sa amin na Mayor, yung sa San Andres Complex, kayo na nga magdetalya regarding po dun sa talamak na boat buying, nakarating po dito sa amin na Mayor. Grabe nga ho eh. Alam nyo, open secret ho ito sa Maynila. Itong araw-araw, halos araw-araw na vote buying dito. 1,000, may kasama pang bigas. Yan po ang natatanggap ng libo-libong tao. Hatid sundo pa ho yan ng mga bus. Sangkatutak na video, pictures ang meron tayo na pinagpapadala na ho ng mga concerned citizens natin. Apa. Alam niyo po, wala akong kabalak-balak isiwalat ho ito. Habang nag-house to house ako sa may Malate area, Apa. doon sa barangay katabi ng San Andres Complex, nakarating sa akin na may nagbabayaran nga daw doon. Sabi ko, hayaan nyo na lang, at least makikinabang yung mga kababayan natin. Pero after mga 2 hours, biglang merong lumabas na news Apa. na baligtad. Ako pa yung nirereklamo ng parang, ano ba yung reklamo sa akin? Kontrabigay daw. Binibigyan ako nireklamo pa ako sa COMELEC na ako daw yung nagbibigay. Apa. Kaya sa sobrang gusto kong maipakita ang tunay na kalagayan sa Maynila, ako na mismo pumunta ng San Andres Complex at pinakita sa buong mamamayan. Hindi lang sa Maynila pero buong Pilipinas na kung sino talaga ang namimili ng boto rito at ginagamit pa ang pondo ng gobyerno para sa kasariling kapakanan. Alam nyo, ganyan na ho talaga kadumi ang politika. Kung sino gumagawa na masama, ibabaliktarin ka niya at sa iyo ibibigay yung kasamaan na ginagawa niya. Lahat ng illegal na ginagawa nila, tuturo pa nila sa mga kalaban nila. Kaya yan po ang pinaglalaban ko. Kaya nga ako tumatakbo para mapalitan na itong mga trapong to. Apa. Na binabaligtad yung kwento. Ang gagaling nitong mga to, lahat yata ng strategy or rules sa politics ginamit na against sa akin. Sila yung namimili ng boto halos araw-araw. Ako pa yung nirereklamo sa COMELEC. Kaya para matapos na ho itong issue na to, ako na mismo pumunta ron, nag-Facebook Live at pinakita ang totoong nangyayari. Alam niyo, nung pumasok ako, halos pagsaraan ako ng gate. Kung hindi lang ako nakilala nung isang nagtatrabaho sa kanila, binati pa ako mayor, hindi ako makakapasok. Pagkatapos nun, pag gusto ko nang pumasok dun sa San Andres Gym, hindi na ako pinapasok, nilak na ho yung pintuan. Andun ho yung video, makikita nyo kung sino-sino yung naglock ng pintuan sa akin. Apa. Papadala ko po sa inyo para malaman ninyo sino yung mga tao behind this. Kaya nga, panawagan ko kanina sa COMELEC, sa news, sa press, ABS-CBN, GMA at iba't ibang mga radyong kaibigan natin na may sa radyo, isiwalat ito. Ikalat na hindi pwede mangyari ito. Kung ginagawa nila sa Maynila harap-harapan, kayang gawin to sa buong Pilipinas. Wala na kung mangyayari sa bansa natin. Teka, maiba tayo, Mayor. Sino nasa likod niyan? Yung pamamahagi doon sa 1,000 pesos tsaka bigas ba yun? Kasi habang kausap namin kayo, pinapalabas po dito sa aming live po, Mayor. Saan po galing yung detalye na yun? May mga video kong ipapadala ko sa inyo. Galing na rin yan sa mga concerned citizens na galing daw po yan sa local government namin kay Mayora Hani Lacuna. At sila na po ang mismong nagsasabi, hindi po ako nasa video ko yan. Tinanong, kanino galing yung 1,000, kanino galing yung bigas kay Mayor Hani Lacuna. Mayor, cut ko lang kay Sagdad kasi kung financial assistant yan, kumbaga kay Juan de la Cruz, wala silang pakialam eh. Kumbaga makatanggap sila ng tulong, pabor sa kanila yan. Kaso nga lang, palibasa sa COMELEC, mahigpit po ngayon, sa inyo ibinibintang. Isa ho itong diversionary tactic na ginagawa against sa akin. Dahil palakas na ho tayo ng palakas eh. Sobrang sabi nga ng mga tao, landslide daw to dahil tuwing lumalapag ako, sobrang gulo, sobrang init ng pagtanggap. Kaya lahat na ho yata ng demolition job ginagawa sa atin. Imagine niyo sila yung namimili, sila yung nagbibigay. Specifically, sinabi ng COMELEC, bawal yan. Bawal mamigay during campaign season. Ang dami na ho nilang pinagbawal. Araw-araw sa news, sinasabi ng COMELEC, bawal ang bigas, bawal ang financial assistance, pera,
na pambili ng boto at makikinabang ang mga na, tumatakbo. Ang sabi nga nila, sige, magbigay kayo, pero ang mahirap doon, nandun mismo, yung nagbibigay. May mga video tayo, kaya yun ang problema. Tapos babalik rin tayo. Yan ang ayoko na mangyari dito sa Maynila. Opo. Kailangan matapos na po lahat to. Lumabas na po yung tunay na kulay nila at lumabas ang katotohanan. At ano reaction nyo dahil dun sa huling pinaka-survey na kumbaga lumalapit na kayo kay Yorme Isko Moreno? Alam nyo, kung makakaintindi ka talaga ng survey, nanggaling ho tayo sa pinakababa, inakyat ho natin yan. Ang tawag dyan, momentum. Apa. Nasa right peaking ho tayo. Ibig sabihin, magpipik ho tayo pagdating ng eleksyon. At base ho sa aming datos, talagang mananalo tayo sa Mayo 12. Apa. Dahil pabagsak sila ng pabagsak, tayo pataas ng pataas. Kaya wag natin pagbasihan yung basta survey lang. Ang tunay na survey ho, nasa grounds. Ramdam na ramdam. Kaya nga ako araw-araw naka-Facebook Live. Gusto kong makita ng mga tao, ng mga kababayan natin ang tunay na kalagayan sa ground. Kung gaano kainit ang pagtanggap, walang bayad, walang hakot, walang binibigay. Purong pagmamahal at suporta ho at tiwala ang binibigay ng mga kababayan natin. Naka-live po ko araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Apa. Walang edit yan. Kitang-kita kung sino talaga malakas sa Maynila. At pag nag-iikot kayo, nakikita namin sa inyong Facebook Live, sa tingin nyo po ba pwedeng i-convert sa boto yung kada makakausap nyo? At sa tingin ko, talaga nako-convert kasi hindi lang nila ako nakikilala, hindi lang nila ako narinig at magagandang plano ko sa Maynila. Nararamdaman nila yung sincerong malasakit ko sa kanila. Alam nyo, lumalaban ako para sa Manileño. So totoo lang, hindi ako tumakbo para yumaman. Lagi kong sinasabi ko sa kanila, hindi ko pag-iinteresan ng pera ng Manileño. Nandito ako dahil hiniling nyo yung tulong ko eh. Wala nang nangyari sa mga nakaraang namumuno. Sabi nila, kung sila ulit, wala nang mangyari sa amin. Kaya ako nandito para sa mga humihingi ng tulong sa akin. Nanay, tatay, lolo, lola, pati mga kabataan. Yung talagang sabik na ho sa tunay at desperadong pagbabago. Kaya sabi ko, hindi ko lang po sila ilalaban. Ipapanalo ko sila. Sisipagan ko araw-araw dahil napakabilis ng conversion. Pag nakilala na ako, tapos na ho ang usapan, nakamayan ako, narinig yung magagandang plataforma natin. Kasi lahat ng plataforma ko, diretso sa tao. Apa. Wala masyadong parang proyekto to na pwedeng pagmula ng korupsyon. Yan ang una kong gagawin eh. Linisin na Maynila. Mga kalye na Maynila, pati ang City Hall. Linisin na mga korap. Apo, at napakalaking hamon yung pagpasok nyo bilang mayor dyan sa Maynila dahil alam naman natin, kumbaga masakit mampakinggan si Yorme Isko Moreno, kumbaga minamahal pa rin ng taga Manileño. Marketing lang yun. Alam mo, pag bumaba kaming dalawa, pag sabayin mo kami, doon mo i-judge yun yung tunay na minamahal. Ang dali lang mag-marketing sa Facebook, isang edit lang nila kunwari na maraming tao, yun na ipapakita. Pero hindi nyo nakikita, yung nakikita ko. Yung mga galit na mga taong bayan, minsan minumura, binabato siya. Ang daming galit na mga kababayan natin. Kaya sabi ko nga, magkakaalaman yan sa Mayo 12. Sabi ko nga, minsan sana magtapat kami sa debate. Hinahamon ko siya sa isang debate para malaman ng taong bayan. Sinong karapat dapat? Sino ba talaga ang may kakayanan mamuno sa Maynila at sino may tunay na puso para sa Manileño? Yung hindi sila pag-iinteresan, kasi yung mga yan, sabi nila, galing hirap. Pero simula na pumasok ng politika, sila lang ang yumaman habang yung mamamayan, humirap ng humirap. Ako naman, bago ko pumasok sa politika, napaasenso ko na sarili ko at ibang tao. Hindi ko na pag-iinteresan ng pera ng Manileño. Tulad lang ako eh. Instrumento lang ako para yung pera ng Manileño, madiretso ko po sa mga tao. Doon sa hamon sa debate, tumugon ba doon si Isko Moreno, Mayor? Sana tumugon siya kasi naririnig ko na hindi ko alam kung papalag siya sa mga ganyan dahil labasan na ho yan ng tagisan ng talino yan eh. Hindi ko alam kung papayag ho siya sa tagisan ng talino, galing, eksperyensya. At ako naman, hindi naman po sa pagmamayabang. Gusto ko lang naman talaga, walang personalan to, gusto ko lang makita na mamamayan na kung sino yung karapat dapat.
Kasi hindi mo malalaman hanggang hindi nagkakaroon ng mga debate. Yung mga social media, gawa na ng mga editors yan eh. Apa. Gawa na ng mga magagaling ng content creators eh. Ang kailangan makita ng mamamayan, makita yung sinseridad namin. Doon mo makikita yan. Sino talaga yung tunay na may malasakit? Sino may plano sa Maynila? Apa. Sana pumalag siya sa debate. Sana nga matuloy na yan ASAP para at least malaman ng mga kababayan natin sinong deserving mamuno sa Maynila. Apo, at may na-encounter ba kayo, Mayor Sam Bersosa, na teka, milyonaryo ka na eh, ba't kailangan mo pang pumasok sa politika? Marami na. Pero alam mo kung bakit? Dahil maraming inaabuso sa Maynila. Maraming inuhuli. Napakadaming vendors na kinuha na ng mga paninda. Napakadaming inaabuso. Kaya kong tumulong, oo. Pero paano naman yung mga kinakawawa at inaapi? Sino lalaban para sa kanila? Sabi ko, kung walang lumalaban para sa kanila, ako na lang. Ako binihiyaan ng talino, eksperyensya, at especially resources para lumaban. Kung sila ulit mamumuno, wala na akong mangyari sa Maynila. Sabi nila, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan may magbago sa namumuno. Kaya nga ngayon, inaalay ko yung sarili ko para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi ngayon ko lang to gagawin. Hindi ko na uulitin to. Apa. Minsan ko lang iaalay sarili ko. Sabi ko nga, kung talagang binigyan nila ang pagkakataon, ipapakita kung posible ang pagbabago. Apa. At panghuling bahagi na lang, Mayor Sam Bersosa, kung sakali na loobin kayo ng Panginoon, ano magiging garantiya ng taga-Manileño kapag kayo na Mayor? Garantiya nila na isang malinis na gobyerno, isang gobyernong diretso sa mga tao. Ang pangunahing advokasya ko, ang mga tao, kalusugan nila, pag-aaral nila, trabaho at kabuhayan nila. Lahat ho ito ay ang problema ng mga Manileño. Yan ang hinihiling nila sa akin. Pampagamot, maintenance medicine, pang-hospital, pambayad sa tuition fee, puhunan, trabaho, kabuhayan. Kung yun po ang problema ng Manileño, edi yun ang solusyonan natin. Doon natin ilagay ang pondo. Itong mga bagay na to, hindi ko naman to pinapangako, ginawa ko na to eh. Apa. Ang gagawin ko lang, mas palalakihin ko lang, mas pararamihin ko lang yung makikinabang. Gamit po ang pondo ng Maynila, ididiretso ko yan sa mga tao na walang ibang namumuno na nakikinabang. Apa, at nako, sana po kumbaga ang taong bayan sa Manileño, sila po magbenepisyo. Dito po sa nangyayari ngayon sa labanan nyo ni Yorme Isko at saka ni Mayor Hani Lacuna. Mensahe po sa taga Manileño, Congressman Sam Bersosa. Mensahe ko lang po sa mga kababayan ko sa Maynila, minsan lang mo magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng pagbabago sa Maynila. Yung mga kalabang ko, mga traditional politician, manalo matalo yan, next election magtatakbuhan ulit yan. Hindi na ho yan mawawala. Ako po, ngayon ko lang po iaalay ang aking sarili para sa inyo. Sana po, huwag nilang sayangin dahil minsan lang magkakaroon ng isang SB na talagang ibibigay ang lahat para makinabang at umasenso ang bawat Manileño. Opo, at kung sakaling kayo manalo, itong pinag-usapan namin, hahanapin ko pag upo nyo dyan, Mayor. Hanapin nyo at ang una kong ipatutupad yung 2,000 pensyon at allowance ng seniors at PWD buwan-buwan. Yan ang una kong ipapatupad para lahat ng mga kababayan ko may hirap, na mga lolo't lola at may sakit, makinabang agad sa pera ng Manileño. Okay, salamat po. Congressman Sam Bersosa, tumatakbong Mayor dyan sa Maynila. Ingat po. Yan po si Congressman Sam Bersosa, tumatakbong Mayor dyan sa lungsod ng Maynila. Napakainit ni Kuya Sam. Alam mo naman si Yorme Isko isa lang sasabihin dun di ba? Maubos na lahat ang pera nyo, ha? Hindi, mabigat yung laban ni Congressman Sam Bersosa, ha? Kasi alam naman natin si Yorme Isko Moreno, tanggapin na natin ang katotohanan. Ang paa niya nakalapat sa lupa. Ibig sabihin, dama niya yung hinaing ng taong bayan, ha? Kaya dito magkakaalaman yan, ha? Si Mayor Sam Bersosa, laban kay Yorme Isko Moreno, ha? At saka si Mayor Ate Hani Lacuna, doon sa mga financial assistant ako, magtatampisaw lang ang taga Manileño. Mas gusto nila yun. May nagbibigay dito, dito kami. May nagbibigay dito, dito kami. Pero pagdating ng eleksyon, alam namin kung sino iboboto namin. Di ba? Kasi tanggapin na natin ang katotohanan. Iba yung karisma
ni Yorme Isko. Pag binabagit natin si Isko, parang napapaangat si Congressman Som eh. Di ba? Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on